Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, higit 400 residente sa Northern at Eastern Samar nagrally kontra CPP-NPA. DOJ payroll officer arestado matapos mangulimbat ng 12 million pesos sa ahensya. 50 pamilya nasunugan sa Mandaluyong City. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Mahigit 400 residente mula sa iba't ibang barangay ng Katubig at Las Navas sa Northern Samar at Hipapad sa Eastern Samar ang lumahok sa isang indignation at peace rally noong Disyembre 26 upang kondenahin ang umano'y panlilinlang at pananakot ng CPP-NPA-NDF. Bitbit nila ang mga panawagan para sa pagtatapos ng karahasan, pangingikil at pangre-recruit ng mga menor de edad. Sa programa, nagbahagi ng testimonya ang mga dating kasapi ng CTG hinggil sa kanilang karanasan at mga pangakong hindi umano natupad. Sama-samang nilagdaan ng mga kalahok ang pahayag ng pag-withdraw ng suporta sa CPP-NPA-NDF at muling ipinahayag ang pagtangkilik sa mga programang pangkapayapaan at kaunlaran ng pamahalaan. Sinampahan ng National Bureau of Investigation o NBI ng ilang kasong kriminal ang isang administrative officer ng Department of Justice o DOJ dahil sa umano'y pangungulimbat ng hindi bababa sa 12 million pesos mula sa payroll para sa mga kasamahan nitong taga-DOJD. Ayon kay NBI spokesperson Palmer Malyari, natuklasan ang mga irregularidad sa payroll na para sana sa mga regional prosecutor matapos muling i-activate ng suspect ang mga payroll account ng mga retirado, nagbitiw at hindi na aktibong prosecutor at inilipat ang mga benepisyo sa tinatawag na mule accounts. Isinagawa ng NBI ang entrapment operation noong Lunes ng hapon sa DOJ payroll section sa Maynila matapos makumpirma na pumasok ang mga government bonus sa mga account na konektado sa suspect. Nahaharap ngayon ang suspect at mga kasabwat nito sa mga kasong malversation of public funds, qualified theft, graft at iba pang cybercrime-related offenses at kasalukuyang nasa kustodiya na ng otoridad. Aabot sa 50 pamilya ang naapektuhan ng sunog na sumiklab Sabado ng gabi sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, nagsimula ang sunog bandang 6:30 PM at umabot sa ikatlong alarma bago idineklara ang under control ang sunog bandang 8:10 PM. 3 ang iniulat na sugatan kabilang ang isang fire volunteer. Patuloy pang iniimbestigahan ng BFP ang sanhi ng sunog habang pansamantalang inilipat ang mga apektadong pamilya sa Permanent Evacuation Center ng lokal na pamahalaan matapos ang clearing operations. Pinaalalahanan naman ang mga residente na maging mas maingat ngayong papalapit ang bagong taon dahil hindi ito ang unang sunog sa lugar ngayong taon. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Lenon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.